problema, merong sagot na kay saya. Sa simpleng bagay may diskarte, laging handa. Kahit anong hamon, hindi uuro. Makista, tuloy-tuloy lang to. Dito sa vlog, sama ka na. Ayun, magandang araw guys. Ayun, dahil nga sa may nag-request sa akin na magluto uli ako ng gabi. Dahil nung nakaraan luto ko ay nabigyan ko yung isang kaibigan ko dito sa aming subdivision. So nag-request at nagbigay naman siya ng pambili ng nyog dahil malang nyog. Ayan, so bumibili tayo. So ang kinuha ko dito ay isang 50 tsaka isang tigta 30. So palibasa kunti lang naman yung dahon at tangkay na patuyo namin, patuyo ko ay pwede na to. At syempre bibili tayo ng tanlad na importante yan lalo pag ganyang gata, lalo sa gabi. So ayan, halaga 10 piso lang yun guys. At nagbayad na si Matski. So ayan, so bibili tayo naman ngayon ng dadan ako doon, may nakita ko kayo nakasabit na alamang. So sariwa pa yung alamang, so hindi siya sigurado maalat, kaya bibili tayo niyan. Sarap yan, naman sarap. Yung nasa kalsada. Ito yung nasa kalsada. Wala na yung pwesto natin doon, ano? Wala na yan. Pero okay naman dito. Oo, yan. Oh, kasama ka sa vlog. At least okay ka naman dito. Magkano matli? 1? Magkano? 13. Ha? 13, dalawang. Kaya yan. Kaya? Kaya yan, kaya yan. At least maganda na pwesto nyo. Makasanay din naman mga tao niyan. Kaya yan, madami na tao. Oh. Sige. So, okay pala. Ito sila yung dating doon sa may... Doon yung maginiba doon. Okay naman yan. At least maganda na pwesto. Kasi dati para silang squatter doon. Parang bangketa. 20 na yan bukas. Mayroon tayong tanlad. Yun. Ayan yung pangalawa. Napakalagay nga ito. Okay. Okay, pwede na yan. Pwede na yan. Ayan, bili tayo na alamang guys. Ayan na, 20 pesos lang, dagdag lasa lang. Eto. Oh, ayan o, hi guys. Ayan o, ayan mga tindera dito sa bagong Pasikhay no. Bagong pwesto. Ayan. Ayan, shout out guys. Ayan o, ang tindahan niya ay walang pangalan. Ito lang pangalan. Paano natin may babandera yan? Stall number na lang. Ano? Stall number to? G1 G2. Sa Pasikhay guys. Tapat lang ng Hypermart. Ayan. G1 G2. Okay. So shortcut tayo at hinimay ko na lahat ng mga pangunahing sangkap. So ayan na yung gata na pangalawang piga. Bali sinama ko na siyempre ang sibuyas. Ayan, ganyan ang pagluto naman ng gabi, di ba? Sama-sama na yung mga unang sangkap. Tapos habang nagpapakulo para lumasa na sa sabaw yung mga ingredients. So yan, mahilig sa sili yung nanghingi at dinamihan ko ng sili. Yan na request niya. Pamintang durog, tsaka yan yung pinakangalabahita. Kunti lang linagay ko kasi baka umalat. So, ito naman na alamang tama lang naman yung alat niya, kaya hindi na ako naglagay ng asin dyan. Ayan, tapos ayan na. Siyempre, lagyan natin ng tanlad. Yan ang magpapasarap niya, tsaka yung aroma niya. So, siyempre, pag gata, kailangan hinahalo natin lagi yan. Wag natin titigilan hanggat hindi siya kumukulo. So, yung part na yan, medyo kumulo siya ng konti. At continuous lang ang ating paghalo para hindi mabuo yung gata. Dahil pag nabuo yan, maghihiwalay yung gata, iibabaw, tapos tubig ang maiwan sa ilalim. So yung lasa niya, hindi
hindi siya magiging malinamnam. So kailangan tsatsagain talaga natin na haluin yan hanggang kumulo ng todo na tingin natin hindi na mabubuo. So linagyan din natin ng konting dilis. Ayan, at syempre yung ating magic sarap. Konti lang, nilagay ko konti lang. So ayan, syempre continuous pa rin ang halo. At tinigilan ko yan nung medyo nabawasan na ng konti yung dami ng gata natin. So kailangan kasi maluto yung rekado at lumasa dun sa pinakang sabaw. Para pag linagay natin yung gulay na gabi, susuot kagad siya dun sa pinakang gabi. Ayan, lalo na yan tangkay. Susuot dyan yung katas at linamnam ng gata. So ganyan ang pagluluto natin ng gabi. So ganyan din naman sigurado ang pagluluto nyo. At this time, itong kagandahan itong pinatuyo natin yung gabi, hindi siya maselan na kakati. Diba karaniwan ay kumakati yung gabi pag yung halo tayo ng halo. So dito, pag pinatuyo natin ang gabi, ay hindi siya kakati. Yan, subukan na yan. So ganito rin ang gawin nyo para maiwasan natin yung pagkakati. Sayang kasi ang ating gulay pas na hinalo natin at sariwa yung gulay na ginamit natin, sigurado mangangati yan. So ayan, so itakpan natin at pakuluin natin uli. Ayan, so nabawasan na ng sabaw. So tinikman ko na yan at tama naman yung lasa, hindi ko na dinagdagan ng asin. So ilalagay naman natin ngayon yung kakanggata, yung pinakampuro. Nagtabi tayo ng isang maliit na mangkok. At yan, nagkakukuloyin natin uli. Yan, ito kahit hindi mo nahaluin yan, hindi na yan mabubuo. Yan. So, ganyan lang ang ginagawa natin pagluluto ng gabi. Siyempre, ilagay natin ang sandamakbak na siling haba. Yan. Gusto kasi ng nag-request niyan ay yung maanghang talaga. Pabor naman sa akin yan kay Matsuki dahil tayo ay Bicolano ngani. So, ayan, nag-thumbs up na. Ready na yan. So, ilagay natin naman sa plating natin. Ayan, maglagay lang tayo ng konti sa ating maliit na plato. Ayan. Ang bango niyan, guys. Masarap yan. Tapos medyo yung gata niya sa ilalim ay medyo nagtutong na konti. So, mas lalong sumarap at lalong nagkaroon ng aroma. So, ayan. Masarap yan. Only rice to. Sigurado. Ayan, so, ayan, maraming salamat guys sa tutok nyo sa aking pagluluto ng laing. Ayan. Ayan, let's eat guys. At para mabigyan ko na rin yung nanghihingi sa akin ng ginataang laing or gabi. So, ayan, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Tanghalian na. Bye-bye.